Ngayon mga kapatid, tayo po ay pauunlakan ng panayam ni retired Colonel Ariel Quirubin. Isa po sa mga Medal of Valor awardee ng ating pong sandatahang lakas ngayon pong umagang ito para po sa ating pong paliwanagan. Colonel, maganda umaga po. Kamusta po kayo? Good morning, Colonel. TJ, no? Apo, sandali. Chacha. Apo, good morning. At ang ating pong linya lamang ay medyo nagchachapi-chapi. Sandali lang po, hingi kami ng pangunawa, Colonel, ha? Kanina pa Yes, okay. kanina pa namin problema Yes, tong cellphone na to. 2026 na, ito pa rin ang problema namin, tong linya ng telepono. Okay, let's do it again. Colonel, maganda umaga po sa inyo. Kamusta po kayo? Yeah, magandang umaga po sa inyo, Sir Ted, at sa yung co-host, no, si DJ Chacha. Opo. At sa lahat po ng mga sumusubaybay ng iyong programa. Opo. Good morning. Good morning. Sinabihan ko po si Chacha kahapon na mag-review ng kasaysayan kasi baka po daw elementary pa lang siya nung panahon po na kayo po ay nakikipagbaka para sa demokrasya. Uy, hindi. Nakikita ko na ipopost minsan online si Colonel. Malakas pa rin siya at his age. How young are you, retired Colonel? Colonel po, opo. Yeah, I'm now 70 years old. But looking fit and young pa rin po kayo dun sa mga posts na nakikita ko online. Anyway, Colonel, ito nga po, mainit na pinag-uusapan po ngayon, etong testimonya ng, ang tawag natin 18 Marines dati. Pero ngayon, ayaw na nga po ng AFP, ang tinatawag na po dyan ay mga 18 bagman daw nitong si Zaldico. Yung pong kanila mga handlers, ang sinasabi ay, at mga supporters po nila, ang tawag po sa kanila ay 18 mga bayani. Bilang kayo po ay isang dating Medal of Valor awardee at kayo po ay hinahangaan na Marine officer din, ano po ang masasabi nyo dito sa nangyayari ngayon? Maituturing nga po bang mga bayani ito pong 18 bagman o 18 Marines? Yeah, gusto ko rin lang ipaalam, no, sa lahat na nakikinig sa programa ninyo at nanonood na kaisa tayo ng taong bayan na galit sa corruption. Yung pinagdaanan natin kasi matindi, masakit yung pinagdaanan ko dahil lang lumaban tayo sa paningin natin tama at against corruption. Nung naghangad tayo ng yung katotohanan, di ba? Nung lumabas itong si Sergeant Orly Gutesa, sabi ko, isa ako siguro sa mga kababayan natin na humanga kasi ito na siguro yung magpapatotoo kung ano talaga yung nangyari dito sa mga flood control projects na to. At bigla naman siya nawala. Pero just the same, naglagay na ako ng message ba? Nasabi ko, Orly Regala Gutesa, you made me proud as a Marine. Hope other security details similarly situated will come out if they too are bothered by their conscience. Etong post ko na to was September. Last week of September. September 25 siguro, 20. Basta during those days na mainit yung issue kasi may lumantad na, di ba? Nung hinikayat ko yung mga kasamahan din niya to come out and corroborate what Orly Gutesa said. 4.5 months ang nakalipas, wala, hindi man sila lumabas. Finally, nung lumabas sila, eto na, sabi ko, I gave them the benefit of the doubt. Kasi ako, naghahangad talaga na makarinig ba nung totoo na nangyayari at sana masampahan na ng mga kaso yung mga sinasabi nila na nag-abuso, no, yung mga gaanid ba na hindi matakaw kumbaga sa hindi na nila na-moderate yung greed nila. So nung marinig ko yung mga sa press conferences nila kung ano yung sinabi nila nung una, sunod nagbabago-bago. So ako kasi siguro I became parang sandali. Siguro nagda-doubt ako. So naging skeptic pa. Kapareha siguro ng ibang tao na pinagdududahan na yung mga sinasabi kasi inconsistent sila. Ngayon, bakit kamo na ginagamit yung Marines na pangalan? Yung mga handlers nila, obviously na it's all for propaganda kasi alam nila na yung Marines highly disciplined, well-dedicated,
yung pinakita nila na sakripisyo sa bayan, nagkaya nila magpakamatay para sa ating minamahal na bayan, na bansa, di ba? Yan yung mga Marines na pagka ginamit mo, it will give credence to whatever they want to achieve, di ba? So I caution them na wag niyong gamitin yung Marines. Kasi kung ang paggamit nyo ng Marines, for example, yung retired na, sabihin natin, granting na dishonorable discharge siya, nakipagbuno siya sa isang hold-upper, napatay niya o napakulong niya. Pag nalaman na Marines yan, pinagmalaki ng institution. 'Di ba? Nakasalba siya ng nalulunod na bata. Uy, Marines yun, Marines. Kung Marines yung pinagmamalaki namin. Pero kung etong mga to, na allegedly, not all of them are Marines, ginagamit pa nila dito sa corruption scandal na to, uy, sandali. Ipapagmalaki ba namin yon? Ipapagmalaki ba ng unit ng Marines, ng Armed Forces? Di siyempre, hindi namin alam yan. Sila lang, personal nila na ginawa yan, no? So, wag na nilang isama yung Marines o yung Armed Forces o whatever na branch of service ba. So, malinaw po na nung time ni Guteza, September 2025, kayo ay naniniwala pa, gusto nyo pong nag-post pa kayo, gusto nyo lumabas ang iba pa, ang tagal bago nila lumabas. Nung una silang lumabas, naniniwala pa kayo, pero dahil sa pabago-bagong statement nila, ito na po ang posisyon nyo ngayon. So, kayo po mismo bilang dating Marines, ayaw nyo na ma-associate etong mga bagman daw ni Zaldi sa sa Marines po, sa mga totoong magigiting at matatapang na Marines natin? Siyempre, pagmamalaki ko ba yung alam nila na yung pinagdadadala nila na mali-maleta, kung granting nga na totoo, no? Kasi kailangan pa yan. Lahat ng ginagawa nila na dinaan nila sa bar of public opinion, these are all propaganda. Ang ano ko nga sa kanila, sana yung complaint affidavit nila, i-file nila kaagad sa ombudsman at i-file nila against dun sa inaakusahan nila para umusad na yung kaso na sinasabi nila. Kasi the more na sinafan nila itong, the more na nag-ano sila, it's all propaganda. Diba? At kung papansinin ninyo, sabi ko, I've been there, done that. Dalawang beses tayo nakulong na, di ba? Every time na may malaking mangyayari, kunwari na yung September 21 na rally, yung EDSA anniversary, basta't mga ganyan, Independence Day, makikita mo, there are precipitants, parang prepare nila at kailangan ng trigger, di ba? So, yung nasabi ko na nagpagamit na to, mga to. At kung sino-sino yung mga gumagamit sa kanila ngayon, sila yung nakikinabang. So, kaya nga sabi ko, naawa ako kasi alam ko yung pinagdadaanan nila. Nung umalis yung yung boss nila na yung si Saldico, normal din, nawalan din sila ng sweldo, kung granting na di ba? Oo. So, nakakaawa lang na nagpagamit sila. Nakakaawa lang na nagpagamit sila. May nakikinabang, nagpagamit. Kanino po? Sino po sa tingin ninyo ang nasa likod po nitong sinasabi ninyo at tinatawag ninyong propaganda na lamang ito? Well, ayaw ko naman na pangalanan sila, pero nakikita naman natin every time na lumalabas sila sa social media, even sa mga programa sa radyo, sa TV. Nakilala naman natin sila kung sino. Yung isa nga sinabihan ko na will you stop mentioning my name, kasi every time na ginagamit nila yung Colonel Kerubin na lumalabas tuloy na ako yung cuddler nitong mga to. Oo. Kaya sabi ko, wag naman ninyong gamitin yung pangalan. Bugbog na eh. Every time na maglalakad ako sa mall, lahat ang sabi sa akin okay, kumusta na yung mga bata mo? Ayaw ko naman na i-hotel ba yung mga yan. Kaya hindi na ako umiimik. Sa deep inside, masasabi ko ba, may pagmamalaki ko ba yung mga ginagawa nila? Ang dami kong kilala na nagretiro, even yung mga
dishonorable discharge, lahat. Nakikita ko, maayos naman sila, nakakapasok naman sila sa disenteng trabaho. No? Pero ayun nga, ang sabi ko siguro yung iba dito, no, maaring mga awol lang na magka-problema sa pamilya o whatever. Pero ganyan ngayon yung armed forces, ganyan ngayon yung uniform services. Nag-prepared sila kasi gaya yung armed forces namin noon, no? Hindi parehas nito ngayon na ngayon yung armed forces very professional sila. Yan ang reason na marami na siguro na inaalis nila para nagpe-purge ba para yung maiwan yung talagang mahuhusay, di ba? Na matatarnis naman sila sa nangyari nito na involvement nito sa corruption scandal na to. Oo. Colonel, nito lamang po meron silang press con ulit, supposedly, ang tawag nila nung una, Blue Ribbon Committee hearing, pero naging open forum na lang po kinalaunan. Napanood niyo po ba yon and how did you feel? Well, ganun din. Parang ang hirap kung tanggapin ba na may babanggitin sila doon sa pa-appearance nila nung una na in-identify nila, susunod binabawi nila. Tapos ngayon, may bago na naman na mga pangalan. And nagsabi naman din, nakita ko at narinig ko yung interview ni Atty. Sal Panelo. Sabi niya, ano ba naman kayo? Papaniwalaan ba ninyo yung picture na yan, yung maleta? Pupunta ka lang sa isang bahay, yung bahay nila na na-address tapos ka lang doon, with the maleta. Ebidensya na ba yan? Galing yan sa mga nila, yung sabihin na natin, maaring supporter nila nung una. Colonel, sabi niyo po kanina, kayo mismo, ating Marines, hindi nyo gusto yung nangyayari. AFP naglabas na rin po ng pahayag. Ayaw na nga po ipagamit yung 18 Marines. Ang gusto ay bagman, maleta boys, or kung ano man yung itawag. Pero what should the government do? Kung pakiramdam nyo po bilang dating isang Marines na may Medal of Valor awardee pa po kayo, nadudungisan na talaga yung, kumbaga, totoong mga Marines na tapat at talagang tapat po sa kanilang tungkulin na tapat sa bayan. Ano ang po pwedeng gawin po dito ng AFP ngayon at ng gobyerno? Well, kasi may proseso tayo, no? Alangan naman kagad, malay mo, may totoo nga sa sinasabi nila. Yun nga yung sinasabi ko, mag-file na sila, mag-execute sila ng complaint affidavit nila, no? Duly notarized, para malaman ngayon ng mga investigador kung ma-determine nila kung may probable cause. Kasi hindi man lahat ng sabihin nila, line and sinker, tatanggapin natin. Ganyan ang ginagawa nila ngayon na pinapaniwala nila ang taong bayan na lahat ng sasabihin nila totoo. May proseso naman tayo. Dapat idaan nila yan. Daan nila sa korte. Ito, kung public official yung inaakusahan nila, di-file nila sa ombudsman. Kumbaga, yes po, Colonel. Maalala ninyo yung nangyari sa PDAP scam noon, di ba? Nagmadali tayo, ang daming ako, alam ko yun kasi my first wife, di ba, namatay nga dahil sa mga yan na So, galit na galit tayo sa mga ganito na corruption scandal. Kasi kita nyo, minadali natin pagsampa noon, ang dami nakulong. O bakit kamo nakawala lahat? Kawawa yung Ali. So far, 185 years yata yung conviction niya. So yung nakinabang dun sa scandal na yon, nakalaya lahat, na-drop yung mga kaso nila. Ganito yung mangyayari kung ito uli na minamadali natin lahat. May proseso yan. Mga alleged, sabihin na natin, security detail na lang ni Saldico na nakakaalam nitong lahat. Ilagay nila sa complete affidavit nila, sampa nila kaagad ang kaso. Hindi na yung ang nangyayari dito kasi sa mga handlers nila, every time na ilalabas nila sa media, lalong nawawalan sila ng credibility. Kasi pabago-bago yung statement, yung testimony nila. Ngayon, anong sanction na ibibigay ng Armed Forces? Hindi na sila member ng Armed Forces Hindi na rin sila member ng, kung policeman sila, hindi na rin sila,
mga ano na to, wala na sila sa serbisyo. Personal na capacity, in their personal capacity, yung mga pinasukan nila na granting, kung totoo yung mga sinasabi nila, nag-umpisa pa sila long time ago. Ba't ngayon lang sila lumabas? Alam nila na nakaw pala yun. Sinasabi nila na ganito karaming pera. Sabi ko nga, if you have very strong moral fibers, hindi ka pwede magsukom kahit anong illegal ba. Kasi kung malaman mo na illegal, mag-hands off ka na. Hello? Opo, yes sir, we're listening. Colonel, ikaw nga po ninyo, kung nakikita mo na mali-maletang pera at alam mo for a fact na nakaw at ikay tagahatid, no? Oo. Kailan ka magigising sa ganong katotohanan na mali yung ginagawa mo, Colonel? Ganun po ang tinutukoy. Yes. Yes. Totoo yan. Kasi dun sa base sa testimony nila, matagal na raw nila na ginagawa yan. Di ba? Ngayon kayo lumabas. O kung talagang to, kasi nagra-ride kayo sa sentimiento, sa gusto ng taong bayan na dapat may mapanagot dito sa mga nangyari na to. Sinasakyan ninyo, di magsampa na kayo kagad. Gamitin ninyo yung nalalaman ninyo na sabi nga ninyo, totoo, then ano na ninyo, isampa na. Wag na yung daming press conferences, ang daming hindi na tayo, I wasn't born yesterday. Every time na ganito na may mga propaganda, they're really up to something. Opo. Colonel, kasi nga nitong huling press conference, by the way, kami po natawag po kay Ginoong Mike Defensor at humihingi nga kami ng panayam para po sa ating ilang katanungan tungkol po sa nangyaring press con na yan. Hindi pa ho daw lahat yon, no? So meron pa na naman, meron pang next press conference ulit at yun, may sinasabi na hindi pa daw ho lahat yon. So kaninyo, sa inyo na po ulit manggaling, habang may mga nababawas, may nadadagdag, kaninyo lalong nawawalan ng kredibilidad itong mga kalalakihang ito. Ayan po ang sa aking pananaw. At kahit nasabi ko nga isang batalyon ang iharap nila, at kung ganyan pa rin na iba-iba yung kanilang testimony, unti-unti nag-e-erode ba yung dating mga maanga sa kanila, biglang nagkakaroon ng pagdududa. Colonel, sa inyo ho bang palagay nararapat pa na ipatawag itong mga ito sa Blue Ribbon Committee ng Senado? Kasi, as you know, no, natigil doon kay Orly Gutesa na tayo nga pong lahat, sabi nga ninyo, no, nung napanood natin, may, kumbaga, mapapaniwala ka rin, no, kasi nga may ilan siya mga detalye at saka meron siyang ilang mga binabanggit po na mga individual din na nababanggit at inaamin mismo ni Saldico na mga tauhan niya at tama daw sinasabi ni Orly Gutesa, no, sa statement mo ni Saldico. Pero yung nga natigil, nagkaroon ng kontrobersya at ngayon po nag-hearing sa Senado, hindi ho naman pala official hearing yun, etc. Sa ngayon, may panawagan na sige nga, itong bagong Blue Ribbon Committee chairmanship na ito, ipatawag nyo nga itong mga 18 kalalakihan na ito nang magkaalaman tayo. What do you think? Ayun po ako dyan. Kasi kahit noon pa nagpatulong sa akin si Senator Ping na hanapin niyang Sergeant Gutesa, nabanggit ko na rin sa kanya na gusto ba natin na yung mga kasama niya pwedeng hindi ko alam kung anong nangyari kasi hindi naman natuloy na dahil after that na nawala si Gutesa, hindi na rin natuloy. Pero ako, sang-ayon ako. In fact, nung naimbitahan sila na dumalo, di ba, one time, na hindi naman sila sumipot, pumunta lang sila doon sa office ng isang senador. Akala ko, every time na maharap kasi, makakarinig ka talaga. Malay mo, may totoo na. No? Makakita mo naman yung kung consistent yung sinasabi. Dahil sa mga narinig mo na nung una, pagka makita mo, consistent to, baka ito nga, totoo siguro sinasabi nito ngayon. So umaasa pa rin ako na sana
imbitahin to mga to para patunayan nila. Pero this time, wag naman yung joint affidavit ang babasahin nila ron o kundi yung kanilang individual affidavit na duly notarized, kasi yung joint affidavit parang script di ba? Ginaguide nung kung sino yung nagpe-present, ginaguide niya. Pag ayaw niyang banggitin yung mga pangalan, nag-i-skip siya. So, nakakalungkot lang. Ako nalulungkot lang kasi sabi ko nga, kaisa tayo ng taong bayan na naghahanap talaga ng hustisya, no? Naghahanap talaga ng dapat managot dito sa mga nangyari na to kasi ang daming naapektuhan, no? May mga namatay na mga kababayan. Opo, sige. So, ito po ang binabanggit ngayon ni Colonel Quirubin na sana nga po matuloy ang investigasyon, ipatawag ito at yung pong mga affidavit daw individually and yun nga sana, Colonel, yung pagtatanong po ng mga kagalang-galang na miyembro ng Blue Ribbon Committee ay maging matatalas, at wala talagang itatago at hayaan bawat isa na sumagot at magkaalaman kung consistent ba ang kanyang kwento at meron siyang detalye at ebidensya sa kanyang mga salaysay. Yes, tama yan. Kasi nga, dapat it can stand ba? Na, kahit sa korte naman, di ba? Cross-examination, di ba? Opo. Sige, pero ano ho inyong say naman doon sa mga idinadawit nitong mga ito sa kanilang mga karagdagang salaysay na mga nakaupo ngayon sa Senado sa kanila pong partisipasyon sa mga magiging hearing kung meron man? Well, naman, no? Depende naman sa kanila. Kung tingin nila o inimbitahan sila ron, then dapat pumunta rin sila para harapin itong mga nag-aakusa sa kanila. Opo. Senator, Colonel, sorry po. Colonel, ako din po ay nagtataka at nag-iisip nung si Gutesa, no? At itong mga nagpapakilala nga po na dati mga miyembro daw po ng Marines. Nag-iisip ako, at saka meron akong mga alam din na ang ginagamit ba na bodyguard ay enlisted Marine, active? Bakit bang may ganon? Bakit Marines? 'Di ba? Kailangan ng bayan ng mga Marines sa kapakanan po ng pangangalaga sa ating pong kapayapaan. Bakit po nauugnay ang mga Marines bilang bodyguard? Yan po, ito. Gantong issue kaya? Ganito lang din po yan, Sir Ted, no? Kasi alam niyo, kahit na mga negosyante o yung mga politiko na yan, ang priority nila yung Marines kasi nga disiplinado, no? At saka sabihin na natin, malakas ang loob. Kaya nilang nagpapakamatay nga sila para sa bansa. At saka iba yan, yung loyalty nila. Tested yan na pagka yung mga hindi lang naman siguro Marines yan kasi marami rin akong kakilala na sa ibang branch of service na halos ganun din lang. Kaya lang, siyempre dahil Marines tayo, pagmamayabang ko na, Marino ko, ganyan. Di ba? Opo, pero yun nga po, Colonel, sa sitwasyon ngayon na ito na yung 18 Marines, yan, ito ho yung paggamit na ito. Ano po ang inyong mensahe sa aming lahat? Kung bakit kayo mismo, sa lahat po ng mga nanonood dito po sa mga inihahayag ng mga kalalakihang ito sa kanilang mga press conference, paano po namin dapat tanggapin ito? Considering the fact na nung unang Gutesa, sabi nga ninyo, baka ito na. Pero ngayon po, paano po ang lahat ng ito sa lahat po ng mga kababayan natin, lalo na po yung mga madaling maniwala? Yan na rin yung panawagan ko na sana mapanuri tayo. Hindi natin kunin ba hook, line and sinker lahat ng nababanggit nila. Ganon din yan kasi kahit mismo ay sa social media naglipa na yung mga fake news, di ba? So dapat mapanuri tayo, be more discerning. At ito lang ang gusto ko lang na
maano nila na kung maganda yung nagawa nito na nawala na sa serbisyo, kahit sila mapa-Army, mapa-Air Force, mapa-Marines, mapa-Navy, dapat ipagmalaki natin sila. No? Kahit nawala na sila sa serbisyo, kung nakagawa sila ng maayos na paninilbihan para sa kapakanan ng taong bayan, mabuti, kumbaga sa hindi illegal, ipagmalaki natin. Pero kung involved sila sa corruption scandal na to, well, kahit sino siguro na nasa serbisyo o nasa active service, and even sa mga retired na personnel, hindi nila tatanggapin yung nangyayari na madudungisan, no? Yung kanilang organisasyon. Opo. Sige po. So, Colonel, sa panghuli po, ano ba ang inyong pakiramdam? Seryoso ba ang Marcos government na talagang mapanagot ang mga responsable dito sa flood control scandal na ito? Ano ba ang inyo pong talagang pakiramdam? Saldico, John Paul Estrada, Mark Tiksay, at itong mga contractors. Ano ba ang inyong pakiramdam? Nararamdaman niyo ba na sincere ang Marcos administration dito po sa panagot sa mga sangkot dito sa skandalong ito? Well, I really, I'm not losing hope naman, no? Kasi sabi ko nga, baka naman talaga masusi yung ginagawa nila. Airtight ba yung kaso na ifa-file para naman hindi mapawalang sala sila later on. Maaring mabagal yung proseso, but dapat I want to give them the benefit of the doubt na talagang siniseryoso nila yung pagfa-file ng mga kaso na siguraduhin na airtight yung mga cases na ifa-file. Opo. So, kumbaga, hindi pa rin kayo nawawalan po ng pag-asa, no? Meron pa rin kayong ibinibigay na benefit of the doubt. Kailan po lalabas yung doubt? Ay, na. Sorry, Colonel. Opo. Sige. Opo. Kaya ho kami nagtanong nga niyan kasi nga din po sa mga naiinip, no? At nagtatanong, asa na si Saldico na sinabi ng presidente, hawak na daw ho ng Czech authorities. Yung pala ho naman, hindi pa rin po nila napauuwi. At maging itong mga sinasabi po ng mga responsable po dito, marami nga po kasi naiinip na, kaya po yung iba kung ano-ano na pong iniisip, Colonel. No? Yeah, pare-pare siguro. Sabi ko nga, pagkakaiba natin ngayon at saka nung bata ako kasi mainipin, I was so impatient. Ngayon sa edad ko na to, sabi ko, I have learned my lesson. Sabi ko, maaari siguro na may proseso nga, no? Kaya naging pasensoso sa atin ngayon, pero hindi pa rin nawawala yung galit ko sa mga corrupt na tao. Opo. Kamusta po yung mga retirees tulad ninyo sa AFP? Kasi meron din po mga grupo ng mga retirees, no? Na kasama po dito po sa mga grupo na naiinip na rin. Kamusta ho pa talaga? Ano ba damdamin po ninyo? Meron ba kayong nakakaisang damdamin o hanggang ngayon po, ganun pa rin po naman kayo? Depende po sa kulay ng politika. Well, merong nabuo kasi na MUP, kung tawagin nila, no? Military and Uniform Personnel for a United Philippines, something like that, no? Hindi sila, they're non-partisan. Ito yung mga senior officers na I can mention siguro naandyan si General Didilla, Secretary Didilla, no? I saw him once. So naman sila? They are non-partisan, pero highly politicized ito. Dahil marami silang i-contribute na para sa ikagaganda ng ating bansa. Yung kamong ibang mga senior officers o ibang na-identify dito. One time, pinuntahan ako ni General Browner sa barbershop kasi nagpapagupit ako sa Campaginaldo. Well, ako nagulat kasi nung pumunta siya, I presume na siguro gusto niyang humingi ng advice ba o
ang unang sinabi ko sa kanya, Met, you're doing good, no? You keep it up. But sabi ko, don't be steadfast, no? Huwag kang and be more discerning. Kasi I saw the letter, no? Manifesto of some senior officers na pinadala sa'yo. Alam naman natin, nasabi ko, not all senior officers are credible. And you know that, no? They were able to reach their positions or their ranks because they were in the good graces of their principals, di ba? So, sabi ko, ang daming magaganda sana ng mga messages, but yung mga messengers nila, some are not credible. So, sabi ko, di mo discerning. And they're agitating, everything, nag-ano sila. But remember, no, the animosity that was created from soldiers fighting each other took many years to heal. Kung hindi rin buo kayo o buo tayo, forget it. Every time nakausap ko yung mga bata, mga junior officers na tiniente kapitan, ang sabi nga nila, sir, every time we see you on TV, your subtle messages, you have learned your lesson. Well, true enough. Tumanda na ako na ganito, na hindi pa ba ako natuto, di ba? So, what do you think of the current situation? Ang sagot nung sir, is it worth taking the risk? That is your call. Sabi ko, kasi yung sa kanila raw ngayon, alaga naman sila. Yeah, the armed forces now is professional. And dinugtungan nila, sabi niya, civil society cannot even get their acts together. Ba't pa kami sasaw-saw dyan? So na sila, kumbaga sa they're more discerning, no? Gone were the days, sabi ko nga, panahon namin na sabi nga nila obey orders, no? Before you complain. Hindi, ngayon, nung again, military rebel ako, lahat ang ini-indoctrinate namin sa mga tao namin, follow legal order. Follow legal order, no? So maaring ganyan na ngayon yung na-i-insulate sila dito sa partisanship, no, itong Opo, salamat po sa inyo pong mga paalala po sa aming lahat, Colonel. Sa mga hindi po nakakakilala kay Colonel, nakailan po kayong kaso ng pagkakasangkot sa kudeta, sir? Dalawa, tatlo? Dalawang beses. Dalawang beses. Nadala na rin tayo, Sir Ted, nadala na rin po tayo sa morgue. At nagtamo ako ng 67 na shrapnel wounds kung saan inoperahan ako nung pagkagaling ko sa morgue diyan sa Quirino Labor Hospital. Nung nakita nila na nasa tabi na ako ng mga patay, nakita nila yung singsing. Ang swerte ko talaga dahil dinala ako sa Biluna. O nung magising ako, yung nasa harap ko, akala ko anghel yung pala, doktora na nagtitreat ng masugat ko. Yun na napangasawa ko. At saka yung Marine standoff, di ko makakalimutan yun kasi kami ay naka-duty noon sa aming balitaan nung mangyari po yun. Alright, so Colonel, salamat po sa inyo pong panahon. Kaya ho kami tumawag nga sa inyo para lang po kunin po namin ang inyo pong importanteng pahayag at opinyon sa mga pangyayari ngayon sa ating bayan. At ang ating mga takapakinig, bahala na po kayo sa ating pong napakinggan na sinasabi po ni Colonel sa napaka-importanteng isyong pampolitikal sa bansa. Salamat po, Colonel. Yeah, maraming salamat po sa inyo. Apo, thank you. Retired Colonel Ariel Quirubin. Siya po ay tumanggap ng Medal of Valor. Yan po ang pinakamataas na medalya na iginagawad po sa mga kagawad ng ating sandatahang lakas. At maliban dyan, ilan pa po na mga medalya gaya po ng Most Distinguished Conduct Star, 3 Distinguished Service Stars, 7 Gold Cross Medals,
at 12 pang military merit medals. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.